Pisces, welcome dito sa iyong second week of November reading. Thank you so much sa ating mga laging sumusubaybay, sumusuporta sa aking YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. At kung bago po kayo dito, kung gusto niyo maging updated sa ganitong mga klaseng readings, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Like and follow na rin po yung ating FB, Instagram, TikTok. Send lang po kayo ng private message sa Purple Team Facebook page kung gusto niyo mag-book or mag-inquire about personal readings. Yung link at details na kailangan ninyo, Pisces, ay nakalagay sa description below. Kunin muna natin yung overall energy ninyo, Pisces, ngayong second week ng November. Uy, imagination. Let your dreams take flight. Use your imagination, Pisces. Gamitin mo tong mga imagination mo. Baka ang dami mong magandang naiisip ngayon, no? Libre lang mangarap, Pisces. Hindi naman masama na mag-imagine kung hindi naman masasama yung ini-imagine mo na yan, no? Kung hindi naman yan makakasama, makakasakit ng iba, makakaargabyado ng iba, hayaan mo lang. Gaya ng sabi, libre lang mangarap. Ano naman kung hayaan mo itong mga pangarap mo na mabuhay sa pag-iisip mo. Kasi syempre, 'di ba, kailangan din natin yung mga pangarap na 'yan. Importante rin 'yan, 'di ba? Diyan nagsisimula Malay mo itong mga pinapangarap mo 'yan yung 'di ba? Malay mo maging successful ka. So use your imagination. Sa tingin ko, depende sa imagination, Pisces. Gaya nga sabi ko, kung maganda tong mga imagination mo, hayaan mo. Pero kung hindi maganda yung mga pumapasok sa isip mo ngayon, wag, no? Yung mga yung mga positive na imagination lang, at gamitin mo itong creativity mo, itong imagination mo na makagawa ka ng something na maganda or successful para sa iyo, no? So use your imagination in a positive way, Pisces, in a positive way. Itong imagination, make use of it na magkaroon ng magandang output, no? Yun. Kumbaga yan yung inspirasyon mo na makakreate ka ng maganda and successful na bagay. So, ano yung possible na makaharap mong challenge, Pisces? Eight of Swords. Release okay. So, may mga self-limiting beliefs na nasa sa iyo, Pisces. Yun yung problema mo. No, dami kang pangarap, may mga naiisip ka, may visions ka, magaganda, goals, pero ang problema, hindi mo alam kung paano ka makakalaya dito sa mga limitasyon na siniset mo sa sarili mo. Ikaw din ang naglilimit ng kakayahan mo, ng potential mo, Pisces. Yun yung problema sa'yo, yun yung challenge mo. Itong second week ng November na dapat maka-break free ka dyan sa ganyang klaseng mentality. Okay? So, dapat makakawala ka dito sa mga self-limiting beliefs mo, Pisces, para may ma-achieve ka. Para may puntahang maganda itong mga imagination mo, creativity, talent. Okay? So, yun lang. Kailangan masolusyonan mo yung problema mo. Yung kung paano palaging iniisip mo, hindi mo kaya to. Palaging iniisip mo, hanggang dyan ka na lang, or hindi ka makakaalis dyan. Yun yung baguhin mo, yung mindset, yung mga pumipigil or naglilimit dito sa iyong potential na ma-achieve and maging successful. So, ano yung possible outcome para sa inyo ngayong second week, Pisces? So, yan kaya mo yan, Pisces. Yun lagi mo isipin. Huwag mong lilimitahan yung potential mo. Kung gusto mong may ma-achieve, yan yun. Possible outcome mo. Okay. So, siguro
Take care mo muna, Pisces. Ano ba tong mga dapat mong i-nurture muna sa sarili mo? Pwede kasing wala kang confidence eh. Pwede yun yung naglilimit sa iyo dito. Okay, parang na-pinpoint ko na. Challenge mo. Pwedeng lack of confidence, self-esteem. Kakulangan ng believe sa sarili mo. Yun nga yung sabi ko, diba? Whether you like it or not, Pisces, ito yung isosolve mong problema. Kasi hanggat nandyan yan sa sarili mo, hindi, alam mo yun, iba kasi kung naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo yung kakayahan mo eh. Iba yun, may ganun eh. May ma-achieve ka talaga pagka ganun. Pero pag ikaw mismo yung nagnenega sa sarili mo, nagdi-limit, ayun yung problema mo. So, dapat maka-break free ka dyan sa ganyang mentality, mindset, no? At i-take care mo muna itong mga needs mo. Sa tingin ko, kung feeling mo may kakulangan sa iyo pagdating dito sa part na to, kaya ka walang confidence, so yun yung bigyan mo ng focus, yun yung i-work out mo. Okay? So yun yung outcome mo. Sa tingin ko, yan, may mga bagay na kailangan mo pang i-work out sa sarili mo para ma-develop itong confidence mo. No? So yun muna yung bigyan mo ng focus, yun yung outcome. Dun pupunta tong sitwasyon mo ngayong second week. So kung yun yung feeling mo kakulangan sa sarili mo sa ngayon, yun yung dapat mong i-improve, yun yung pagtatrabahuhan mo. O at least, diba, meron ka namang gagawing paraan dito sa sitwasyon mo para ma-solve mo yung problema mo, yung mga self-limiting beliefs mo. Okay, Pisces? So, yan. Outcome, pagtatrabahuan mo yan. Ano yung mga dapat mo i-improve sa sarili mo? Ano yung dapat mong dagdagan? Baguhin, ayusin, i-nurture, i-take care muna. Yan. Tapos, pagdating sa love life mo, the Emperor. Okay, pwedeng you are dealing with a partner na Aries. Ayan. Oh. Aries. Okay. Pwedeng this is a, decision, something na kailangan mong panindigan or responsibility. Okay, pwedeng we are talking about responsibility here, whether responsibility mo yan or responsibility nitong person mo. Dapat magkaroon ng pananagutan. Yun yung parang nasa sense ko eh. Emperor kasi kung ano yung pananagutan, responsibility mo, whether ikaw yan o siya, na merong dapat tuparin, paninindigan, no? So, ayan, kung iyan man ay usapin ngayon dito sa iyong romantic life, dapat maging responsible. Ikaw man yan o pareho kayo. Okay? So, this is also talks about empowered choices, whether ikaw ay kailangang gumawa ng mamili, no? Mamili or mag-decide pagdating dito sa romantic relationship mo, no? So importante dito na magkaroon ka ng integrity, paninindigan doon sa pipiliin mong decision. Pananagutan, responsibilidad, paninindigan. Pisces, kung ikaw man yung pinatatamaan or pinatutungkulan niyan or yung partner mo, no? May father figure dyan. O yan, pwedeng about fatherhood dyan. Whether pananagutan, kung may nabuntis man dyan. Ikaw ba yung nabuntisan? Nakabuntis ka? Hindi ko alam, pero parang may kinalaman sa pananagutan eh. Whether sa marriage yan, sa anak, o kahit kayong dalawa pa lang na wala kayong, kahit hindi pa kayo kasal or wala pang anak, no? Basta may kinalaman siya sa ganun. Pwedeng may kinalaman sa fatherhood. Or kung sino yung dominant dito pagdating sa relationship ninyo. Yung nasusunod, no? Yung mga tipong ganong usapin. So, ano ba ibang paparating sa iyo? Success assured with good plans and hard work. O, diba? Hindi naman malayo maging successful ka dito. Gamitin mo tong creativity mo, yung imagination mo, pero yun na nga, ayusin mo muna tong mga self-limiting beliefs mo. And may success na naghihintay sa iyo, Pisces, no? Gamitin mo yung pagiging creativity mo. Yan.
Goldfish, wow, increase in material wealth or spiritual growth. Take note, hindi lang material, pati spiritual. Oh, may marireceive ka. Itong second week, ang ganda naman, Pisces. Uy, marriage, oh. May kinalaman ito sa kung hindi ikakasal ka, kung kasal ka na or ikakasal pa lang, or any kind ng commitment na malalim pang matagalan, no? Whether kasal na literal yan, or sa career, kontrata, marriage contract, hindi ko alam, basta union ito. Union, pagsasanib ng dalawang partido, dalawang tao, whether sa romantic, sa business, sa career, no? Commitment or marriage. Something na matatali ka, i-commit mo yung sarili mo. Wow, makakahanap ka ng solution sa problema mo, Pisces, o di ba? Sa tingin ko, makakalaya ka dyan sa self-limiting belief mo, mahahanap mo yung solution sa problema mo. Okay? So, kung natali ka dyan sa ganyan sitwasyon, yan yung challenge mo, hindi ka makaalis, mukhang makakaalis ka na. Mukhang may ma-unlock kang ano dito eh. May ma-unlock ka na something at masosolve mo yung problem mo. Makakaalis ka na dun sa kalagayan mo na yun na hindi maganda or mahirap. So, when it comes to your closing message naman, Pisces, para sa second week ng November. Friendship. Oh, fairies and humans alike need friends. Now is the time to seek out those who will support and encourage you on your journey to fulfill your dreams. Uy, mukhang may malaking role or participation itong mga kaibigan mo. May contribution sila dito. So, pwedeng sila yung nagtutulak sa'yo, nag-i-inspire sa'yo. Oh, pinupush ka nila to achieve. Diba? Or kapag down ka, sila yung suporta sa paligid mo, Pisces. Ito, yung mga kaibigan mo daw. O, pwedeng sila yung susi para ma-achieve mo yung dreams mo. Ma-inspire ka. So, ayan. Ito yung mga taong mafe-feel mo na love ka nila. Sila yung mga tunay na kaibigan mo, yung mga taong nagmamalasakit sa'yo na gusto ka nilang makitang masaya at maging successful na ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve sa buhay. Okay? So, ayan. Very strong pagdating ngayon sa friendship mo, Pisces. Okay, Pisces, don't forget to like and share this. Sana nagustuhan mo. Take care and God bless.